Muli isang magandang araw po ang pagbati ko sa lahat ng naaabot ng akin pong programa, The Daily Bread, na naglalayon na tayo po ay hatdan ng pagkaing espiritual sa bawat umaga na ating pagkagising dito po sa Pilipinas, kasi po iba po ang oras sa ibang bansa. Sa inyo pong pang-araw-araw na buhay ay napakahalaga na kayo po ay meron pong tinatanggap, naririnig, nababasa na salita ng ating Panginoon. So isang pribilehiyo po na ang inyong lingkod ay makapag-share sa inyo every morning ng mahalagang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon, na siya pong pagkain ng ating spiritual na buhay. So ngayon pong umaga ay nais ko pong pasalamatan ang Diyos pagka tayo po ay more than 1 week na po na tumatalakay sa paksa na may kaugnayan po sa pagkakaroon ng lockdown. At sabi ko nga, ito po ay isang paksa na tinatawag nating biblical lockdown, o ang naaayon sa Biblia na pagkakaroon ng lockdown. Ibig sabihin, ito pong nangyayari ngayon ay ito po ay hindi lang minsan nangyari, kundi sa maraming pagkakataon ito po ay pinangyari na ng Diyos mula pa sa panahon ng mga sinaunang tao, ng mga patriarka, ng mga banal na propeta, sa mga apostoles ng Panginoon. Ito po ay nangyari ang iba't ibang lockdown. At ngayong umaga tayo po ay magpapatuloy sa pagtalakay ng paksa patungkol po sa biblical lockdown. At ang atin pong tatalakayin ngayon, ang aking isi-share sa inyo ngayon, ay ang lockdown po na nangyari kay John the Beloved, o si Huwang iniibig. So nasa Revelation na po tayo. So nagsimula po tayo sa Genesis, sa panahon ni Noe, at ngayon tayo po ay nasa Book of Revelation na. At ito ay magandang pag-aaral po ito. Maaring matagal-tagal po tayo natatalakay po sa Book of Revelation nung si John the Beloved ay nagkaroon ng karanasan na siya ay nilockdown ng Panginoon sa isang pulo na tinatawag na Patmos. So mainam po, tayo po ay bumasa po ng scripture. So mayroon na po tayong ilang tagapakinig ngayon. Salamat Sister Myrna, Sister Julie Sapitola, ito po ay from Singapore. Salamat po sa inyo pong pagbubukas ng inyong mga cellphone at pakikisa sa aking live streaming na ginagawa every morning. So kung kayo po ay may Biblia, pwede na po kayong makipagbukas sa akin sa aklat ng pahayag o Revelation. Salamat din po kay Brother Marlon na naka-online ngayon at nakikiisa din po sa ating programa. At ito po ay from London. So may tagapakinig din po tayo sa London na nakikiisa po sa atin pong pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. So kung kayo ay mayroong mga banal na kasulatan, buksan natin ang aklat po ng pahayag o Revelation. Tayo po ay magkaisa na ito po ay atin pong basahin. Kung wala po kayong hawak na Biblia, ay inyo na lang pong pakinggan. At babasahin ko po sa salin ng Mabuting Balita, Tagalog version, pahayag o Revelation, chapter 1, verse 9, up to verse 20. Nuulit ko po, ang atin pong pag-aaral ngayon ay sa Book of Revelation, chapter 1, verse 9 up to 20. Salamat Sister Emelda sa iyong pag-online.
Okay? Pakinggan na po natin ang salita ng Diyos, atin pong babasahin. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap at paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Philadelphia at Laodicea. Verse 12. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Kasimputi ng bulak, unang niyebe ang kanyang buhok at nagniningas na parang apoy ang kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinalisay sa pugon at pinakintab. Animo ugong ng tubig ng isang malaking talon ang kanyang tinig. Verse 16. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na 2 ang talim. Ang kanyang mukha ay kasing nakasisilaw na tulad ng araw sa katanghalian. Verse 17. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari pa. Last verse. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko, ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Tayo po ay magkaisa at manalangin sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal na Diyos, lumalapit po kami sa iyong harapan na may pagpapakumbaba. Inaamin po namin ang lahat ng aming kahinaan, pagkukulang, kamalian, na amin pong inisip, sinalita, mga nagawa naming mga hindi namin sinasadyang kasalanan. Patawarin po ninyo kami at gawin po ninyong kaming karapat-dapat sa amin pong pakikinig at pagtanggap ng iyong salita, ng iyong mensahe na dadalhin ng iyong lingkod. Gamitin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking tagapakinig ngayong umaga. Wisdom, knowledge, power, and anointing, Lord, ay aking hinihingi na siya po ninyong ibuhos sa akin para pagpalain ang lahat ng aking mga tagapakinig. Bukas na puso, bukas na isipan, bukas sa sisidlang espiritual, ang igawad po ninyo sa lahat ng aking tagapakinig para po ang mensahe na gusto mong ihatid ngayong umaga ay matanggap po namin ng maayos at ito po ay magdulot sa amin ng kalakasan at katatagan sa aming buhay pananampalataya. Salamat po Diyos sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pangunguna at patnubay sa bawat isa sa amin, saan man dako, saan mang lugar, naroon ang aking mga tagapakinig. Papatnubayan niyo kami, Panginoon, at ikaw, O Diyos, ay magpapakahayag sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristong Panginoon, aming tagapagligtas. Amen and amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Meron din po tayong tagapakinig sa
Ito po, kung di po ako nagkakamali, ay nasa Hayward, California po ito. Sister Karina Arceo. Ito po ay kamanggagawa po natin sa nasa California. So salamat po sa inyong pag-online. Salamat Sister Delia Solano. Purihin po ang Diyos na sinasamahan ninyo ako sa every morning na ating programa na Bread of Life. At marami na po ang tumatangkilik po sa atin pong programang ito at nagugulat po ako pag open ko po ng akin pong Facebook ay nakita ko po na napakarami pong nagpapasalamat na nagkaroon tayo ng ganitong programa. At nakatutuwa nga po, isa po sa atin pong tagapakinig ay inisponsoran na po yung load ng aking cellphone para daw po talagang siguradong tuloy-tuloy na tayo po ay makapagsagawa ng atin pong programang ito na Bread of Life na naghahatid ng talagang sariwang-sariwa at masustansyang salita ng Diyos na nagpapalakas po sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay espiritual. At hindi rin po ako magtataka kung isang araw po ay may mga taong hihipuin ng Diyos na talagang magpapadala po ng kanilang mga suporta, hindi lamang po sa panalangin, hindi lang po sa pagbibigay ng load, kundi alam ko po, maaaring hihipuin din sila ng Diyos para po tayo ay patuloy na suportahan sa ating mga misyon, sa ating pong mga gawain na atin pong ginagawa sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas. Ngayon po ang inyo pong lingkod ay nandito po sa kabilang baybay, Carmona, Cavite, at ginagamit po natin ang stage po ng isang barangay hall dito, yun pong covered court, na sa kapahintulutan po ng barangay chairman, tayo po ay malayang nakakagamit po ng lugar na ito at baka po sa susunod na araw ay muli hahanap po tayo ng isang magandang venue na open yung place sa mga malalaking vacant lot at park ng lugar na ito ng Carmona, Cavite. At ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa atin pong isinasagawang programa na Bread of Life para po tayo po ay laging magsalo-salo sa salita ng ating Panginoon. So ngayon po, tayo po ay tumalakay po dito po sa ating paksa na biblical lockdown na ang atin pong namang bibigyang pansin at pag-aaralan ngayon ay yung lockdown na nangyari po sa buhay ni John D. Beloved. Sino po si John D. Beloved? Siya po yun pong tinatawag nating huwang iniibig na nung magkaroon po ng huling hapunan, siya po yung humilig sa dibdib ni Jesus. At ito po yung sumulat po ng aklat ng Juan, unang Juan, ikalawang Juan, ikaatlong Juan, at siya din pong sumulat ng aklat po ng pahayag o Revelation. Salamat po, Sister Lourdes. Atin, ito po yung araw-araw din po ay nakikinig sa atin. Nasa New Zealand po siya. At salamat po na tayo sinasamahan niya. At siya po ay nakikisalo po sa atin pong pagkain araw-araw ng salita ng Diyos. Okay, so magpatuloy po tayo. At ito nga pong si John D. Beloved ay ipinahintulot ng Diyos na maipatapon po sa pulo ng Patmos. At yung pulo po ng Patmos, hindi ho, pag sinabi po kasing pulo, hindi ka po madaling makaalis doon. Kaya po ito po ay itinuturing ko na ito po si John D. Beloved ay ipinahintulot ng Diyos na ma-lockdown doon po sa pulo ng Patmos. So bakit po nangyari na doon siya na lockdown at bakit siya napunta sa pulo? Sa pag-aaral po ng mga Bible scholar at ng ilang mga mananaliksik sa kasaysayan, sa buhay ng mga apostoles at sa buhay po ni John D. Beloved, after po kasi ng matinding persecution na nangyari po doon sa Jerusalem sa mga mananampalataya na convert doon sa lugar ng Jerusalem, katakot-takot na pag-uusig ang inabot po nila. At kung aaralin po natin ang istorya, sa bawat mga apostoles,
mga diakono, marami po sa kanila ang dumanas ng matinding hirap, nakulong, hinagupit, binugbog, at ang iba po ay pinugutan ng ulo. Mayroon pong ipinako na patiwarik. Yan po ay si Apostol Pedro. Namatay po yan na ipinako na patiwarik. Kung babasahin mo sa Biblia, hindi mo makikita po kung paano pinatay si San Pedro at ang iba pang mga apostoles at iba pang mga mananampalataya. Ang sabi ng aking professor na si Bishop Paul Maglaya, ang founder ng Sendelight Bible College, hindi raw po talaga ito makikita sa Biblia, maging ang kamatayan ni John the Beloved. Pero inilahad daw po ito sa tinatawag nating Bible Encyclopedia. Kaya kung mayroong gusto pong sumiyasat sa mga pangyayari doon sa mga apostoles, nung sila po ay makaranas ng persecution, mas inilahad at ikinuwento ang mga pangyayari sa bawat panahon, taon sa Bible Encyclopedia. Kaya hindi ko maipakita sa inyo ng verse by verse kung paano namatay ang maraming mga apostoles na inusig sa panahon ng Roman Empire. Pero kung kayo ay talagang interesado, maghanap po kayo ng tinatawag na Bible Encyclopedia at doon po ninyo makikita ang maraming mga pangyayari na naganap sa kasaysayan ng mga apostoles. At para po sa inyong kaalaman, ito po si John the Beloved. Siya po yung kahuli-hulihang apostol na nabuhay nung panahong yon. Bakit po? Hindi po talaga siya mamatay-matay kasi si Jesus mismo nagsabi, ano ba para sa inyo kung gustuhin ko siyang mabuhay hanggang sa aking muling pagbabalik? So, marami po siyang hirap na dinanas, marami pong pag-uusig siyang dinanas, at sa bandang huli po, hindi po talaga siya mapatay-patay, itinapon na po siya sa kumukulong langis. Pero hindi pa rin po siya mamatay. Para pong sila Misak, Sadrak at Abednego, itinapon na po sa hurno na 7 beses na pinainit, pero hindi po sila nasunog. Para din pong kay Daniel na itinapon na po doon sa malaking hurno na puro mababangis na leon ang nandun, pero yung mga leon ay sinarhan ang mga bibig at hindi po siya kinain, hindi rin po siya namatay. So ito naman po si John the Beloved, ang pinakamahirap na karanasan nito ay yung siya po ay nilagay sa kumukulong langis, hindi siya mamatay, at dahil sa mga pangyayaring ito, nagkaroon ng takot yung mga tao na gustong magpapatay sa kanya. Ito po ay yun pong mga tagapag-usig sa panahon ng Roman Empire. So, ipinatapon po siya dito po sa pulo ng Patmos. So, ito pong pulo ng Patmos ay wala pong sinasabi sa Biblia kung may mga taong naninirahan dito. Pero ako po'y naniniwala, sinigurado nung panahon ng Roman Empire na ang pagpapatapon kay John the Beloved, hindi talaga siya makasurvive. So, sineparate na talaga siya at doon na siya na lockdown. Ang hindi alam ng mga tagapag-usig, saan man naroon ang taong pinahiran, ang taong tinawag at hinirang ng Diyos, sasamahan niya ng Diyos. Kahit itapon sa apoy, itapon sa kulungan ng leon, itapon sa gitna ng laot, itapon sa iba't ibang mga mahihirap na dako, sasamahan po yan ng Diyos. Dahil pangako po ng Diyos yan, na sasamahan niya tayo saan mang dako ng mundo kung ginaganap natin ang kanyang ministeryo o kanyang gawain. At ito nga si John the Beloved, ipinatapon sa pulo ng Patmos. At masasabi ko na doon sa pulo ng Patmos, nilockdown siya doon. Hindi siya malayang bumiyahe kung saan. Talagang inilagay siya sa isolated area. At doon sa lugar na yon, tinanggap ni John the Beloved ang kapahayagan
mula sa ating Panginoon, na kung saan doon niya po naisulat ang Book of Revelation o Aklat ng Pahayag. So minsan may mga pangyayari na ipinapahintulot ng Diyos na masakit para sa atin. Yung ikaw ay dalhin sa isang lugar na malayo, wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, at malagay sa miserable yung buhay mo. Pero kapag Diyos po kasi ang nagpahintulot, hindi niya ipahintulot ang isang pangyayari bagamat masakit at mahirap na wala siyang layunin. At ang nakita ko po na unang layunin, bakit po ni-lockdown si John the Beloved doon po sa pulo ng Patmos, ay para po maisulat niya ang Book of Revelation o Aklat ng Pahayag, na kung saan ito po ay nagpapahayag ng mga pangyayari na mangyayari sa huling panahon. Na sa pamamagitan din po ng Book of Revelation ay atin pong makikita kung ano ang mga inihanda ng Panginoon at kung sino ang Panginoong ito, at sa pamamagitan din po ng Book of Revelation ay inilarawan po kung ano po yung langit na bayan na inihanda ng ating Panginoon. So, sa isang banda, talagang nasa plano ng Diyos yung pagkaka-lockdown sa buhay ni John the Beloved. Sapagkat maraming kapahayagan na ibibigay ang Diyos na gusto niyang iparating. Hindi lang doon sa panahon ni John the Beloved, kundi hanggang sa ating huling panahon, dahil yung isinulat niya na Book of Revelation ay nagpapahayag ng mga pangyayari na mangyayari hanggang sa huling yugto ng panahon. O dito po sa tinatawag nating last days. At hanggang nga po sa pagbunaw ng daigdig ay inihayag ito ng Diyos kay John the Beloved doon po sa lugar ng Patmos, pulo ng Patmos. At sangayon nga po sa bahagi ng kasulatang binasa natin, siya ay kinausap ng Panginoon at ang Panginoon ay napakita sa kanya at napakilala sa kanya. At dito po makikita po natin talagang walang duda na si Jesus ay talagang Diyos, sapagkat kitang-kita po nang ilarawan po ni John the Beloved ang kaanyuan nung nagpakita sa kanya. Ang sabi niya ay lumingon siya, verse 12, at nakakita siya ng nagsasalita. At dito po ay inilarawan niya sa verse 13 ang kaanyuan nito, na animoy lalaki na kadamit ng abot sa akong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib, kasimputi ng bulak at ng niyebe ang kanyang buhok, at nagniningas na parang apoy ang kanyang mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinalisay sa pugon. Animoy ugong ng tubig, ng isang malaking talon ang kanyang tinig. Okay. Sabi po sa verse 17, pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Kaya matindi, pagka umaper talaga sa iyo ang Panginoon, ay malulugmok ka. Di ba tinalakay natin kahapon yung encounter ni Paul kay Jesus? Nakakita siya ng sinag ng liwanag, at hindi niya nakita pero narinig niya lang ang tinig ng Panginoon na nagsasalita, na nagsabing, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So, ito pong si Saint Paul, ang sabi po diyan ay bumagsak, nalugmok siya sa lupa at nabulag ang kanyang paningin. So, ang tindi ho ng pangyayaring yun sa buhay ni Paul. At dito naman po, sa encounter naman po ni John the Beloved, nung ang Panginoon ay napakita sa kanya, talagang na-describe niya yung kaanyuan. Kay Paul, tinig lang yung narinig. Pero dito, hindi lang po tinig, kundi talagang napakita sa kanya, kaya nailarawan niya na may pamigkis ito na ginto sa kanyang dibdib. At dito po inilarawan niya po na ang paan ito ay kumikinang na para pong dinalisay na tanso. At ang boses nito ay parang lagaslas ng malaking talon. So, parang yung sa waterfalls, na ito'y dumadagundong. At ang salita nito ay katulad ng tabak na dubling talim. Ibig sabihin, matalas.
At sinasabi po dito na ang mukha nito'y nakasisilaw at ang mga mata nito ay nag-aapoy. Ganun niya inilarawan ang Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng basta makaharap sa Diyos pag hindi ka talaga malinis at hindi ka talaga preferred. Kaya nga kung darating yung araw na ang tao po ay haharap sa Diyos na hindi naka-prepared, matutunaw ho tayo. Kaya ho tayo pinaghahanda kasi po ang Panginoon po ay kakilakilabot po yan. Kapag talagang accepted, karapat-dapat tayo sa pagharap sa Kanya. Kaya nga, habang tayo nabubuhay, dapat i-prepared natin yung ating sarili. Kasi hindi natin makikita ang Panginoon ng mukhaan at hindi natin kayang humarap sa Kanya pag hindi po tayo karapat-dapat. So, ito pong si John the Beloved ay talaga pong karapat-dapat na humarap sa Diyos. At ang sabi niya dito, nung siya po ay humarap, nalugmok siya, tulad ng nangyari kay Pablo, nalugmok siya. At parang patay siya. Halos katulad ng patay na siya'y bumagsak sa harapan ng ating Panginoon. At ang Panginoon ay nagpakilala sa kanya, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Sino po ang simula at ang wakas na sinasabi po sa Biblia? Kung aaralin ninyo ang Hebrews 13:8, mababasa po natin doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, yesterday, and forever. So, ibig sabihin, ang humarap talaga sa Kanya, mismong ang Panginoong Jesus. At siya mismo ang nagsabi, namatay ako, ngunit masdan mo ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. At sabi niya dito, nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan, ang daigdig ng mga patay. So, maliwanag na ang Panginoon na nagsabing siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ito po si Jesus. Kaya walang duda na si Jesus talaga ay Diyos. Alpha and Omega. So, ang simula at ang wakas. At maliwanag din po na sinasabi dito sa mga bagay ito ng kasulatan, sa verse 17, 18, 19, siya yung namatay, pero muling nabuhay at mabubuhay magpakailanman. Ang pinakamatindi dito, nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So gusto ko po itong bigyang diin. Pagkat sa panahon pong ito, napakaraming tao po ang nagugulumihanan, lalo na po sa lumalaganap na coronavirus, na kung saan po ang mga tao ay gumagawa ng iba't ibang tinatawag nating protective para protektahan ang kanilang sarili, nagsusot ng face mask, maglalagay ng alcohol, yung iba kulang na lang maligo ng alcohol para labanan ang virus. At yung iba naman po talaga pong halos ayaw na po nilang lumabas. Tama naman po yun, sapagkat yun nga po ang utos ng ating pamahalaan, kung maaari po ay stay at home. So, dahil takot na takot po talaga sila sa virus. Ang ikinatatakot po nila dito, ang virus po ay nakamamatay. Pero pag ang tao po talaga itinakda na siya po ay mamamatay kahit saan kang lugar naroon. Sapagkat sinabi po yan sa Hebreo 9:27, nakatakda sa tao ang mamatay. At pagkatapos noon ay ang pagharap niya sa hukuman ng Diyos. So ibig sabihin, ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang takda ang Diyos na kamatayan sa kanya. So kahit walang coronavirus, ang tao po ay namamatay sa iba't ibang kadahilanan. Mayroong sa aksidente, mayroong sa sakit, mayroon po namang natutulog lang, binangungot, di na nagising. Ang iba naman po ay ang sarap-sarap po ng kanilang pamamahinga. May biglang nag-crash na eroplano, nabagsakan sila, namatay. At mayroon namang iba, nandyan lang, nasa gilid lang ng kalsada, may biglang darating na sasakyan, nawalan ng preno, o kaya ay nagkamali ang driver, bigla na lang mabangga siya, namatay. So iba-iba ang kadahilanan, nararanasan ng tao ang kamatayan,
Kasi po, itinakda talaga sa tao ang mamatay sa iba't ibang oras, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pangyayari at iba't ibang sitwasyon. So, walang tao na pwedeng pumigil ng kamatayang nakatakda na sa kanya. Pag hindi mo pa oras, kahit ikaw ay balik-balik na ang buto mo, butas-butas na ang katawan mo, naubusan ka na ng dugo, tulad ng nangyari sa inyong lingkod, hindi ko pa oras, gagamitin pa ako ng Diyos. Kaya po, nung ako'y maaksidente at mabangga ng truck, nakasabit ako sa likod ng jeep, paghinto ng jeep, binangga kami ng kasunod na truck, na sandwich po ako, mayroon pong tubo na nabali, sumaksak sa katawan ko, nabutas-butas ang bituka ko, nabali ang left and right na mga paa ko, nagkabasag-basag ang balakang ko, nagkabali-bali ang mga ribs ko. At dahil matagal ang rescue, naubusan ako ng dugo, napalipat-lipat ng ospital, pero ang matinding himala, wala na akong dugo, pero may heartbeat po ako. Hindi pa rin po ako namatay. At ang mga doktor ay nagtaka, paano nangyari ng isang tao mabuhay na naubusan ng dugo? At sabi nga nila, sa 16 na bali na natamo ko sa aking katawan, imposible pong ako'y mabuhay. Dahil nagkaroon ako ng multiple hemorrhage, nang itim na ang buong katawan mula ulo, aking mukha hanggang sa aking mga paa, ay puro na po hemorrhage, mga namuong dugo, dahil nagkaroon po ako ng 16 fractures. At iyon ay sapat para po ang marami kong mga buto, ang maraming parte ng katawan ko ay mapuno po ng hemorrhage, na hindi na po ako pwedeng mabuhay. Pero dahil hindi pa oras at hindi pa panahon na talagang ako'y kukunin ng Diyos at may gagampanan pa ako sa mundong ito, nabuhay po ako. Ang dahilan po, dahil po sa bersikulong ito na nakasulat sa aklat ng Revelation o pahayag, na ang sabi dito, maliwanag na sinasabi niya, nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at maging ang daigdig ng mga patay. So ibig sabihin, kung hindi pa niya talaga pahintulot na ikaw ay mapunta sa kamatayan at kunin ni kamatayan, kahit na po nagkalasog-lasog na ang katawan mo, naubusan na ng dugo tulad ng nangyari sa akin, hindi pa rin po ako namatay. So ito po ay para ding pangyayari, nangyari kay John the Beloved bago po siya na-lockdown doon sa pulo ng Patmos. Ang dami ng pahirap na ginawa sa kanya. Pinakamatindi yung ihagis ka, ilagay ka doon sa kumukulong langis. Siguro po ay merong napakalaking talyasi. Talyasi yung kawa. Tapos pinakulot doon ang langis. So, tapos ilagay ka doon, imposibleng mabuhay ka. Pero kung paano nangyari kay Misak, Sadrak at Abednego, na sila po ay inihulog doon sa horno na 7 beses na pinainit, pero ni galos, ni usok, ni anumang sunog sa buhok, sa damit, hindi sila na wala silang damage. So, ganun kasi kamakapangyarihan ng Diyos. Ganito din po ang nangyari kay John the Beloved, hanggang nga po sa siya ipatapo na dito sa pulo ng Patmos. At dito nga sa pulo ng Patmos, akala po ng mga nagpatapon sa kanya, tapos na ang ministeryo ni John the Beloved. At kung babasahin po ninyo, ang dahilan kung bakit po siya pinersecute at pinagsikapang patayin nung panahon ng Roman Empire, ang sabi niya dito, sa verse 9 yung binasa natin, ako'y si Juan ang inyong kapatid at kasama ninyo sa paghihirap, sa paghahari at pagtitiis. Marami siyang mga paghihirap palang dinanas at marami siyang pagtitiis na dinanas. At ang sabi niya dito, dahil sa kanyang pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, ayan, ipinatapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangangaral ko ang salita ng Diyos, ang katotohanang inihayag ni Jesus. So, si John the Beloved pala isang preacher. Isa pala siyang mangangaral. So, ang dahilan kung ba't siya pinersecute hanggang sa siya ipatapon sa pulo ng Patmos,
ay dahil sa kanyang paninindigan sa Ebanghelyo, dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So kaya ito pong buhay ng mga apostoles, especially si John the Beloved, ay napakagandang huwaran sa bawat isa sa atin, especially sa mga mananampalataya. Bakit po? Isipin po ninyo nang dahil sa pangangaral, dumanas siya ng matinding persecution, dumanas siya ng matinding paghihirap, dumanas siya ng matinding pagtitiis. At ang pinakatirible, yung dinanas niya na ipatapon siya sa kumukulong langis at ipatapon siya sa pulo ng Patmos. At ang sabi niya, ang dahilan ay dahil nanindigan siya sa pangangaral ng Ebanghelyo, nanindigan siya sa salita ng Diyos, hindi siya bumitaw sa paglilingkod at pagpapatutuo tungkol sa Panginoon. So ibig sabihin, ang tao na tinawag at pinahira ng Diyos sa kanyang misyon, sa kanyang gawain, kahit anong gawing pagpapahirap, anong hirap ang danasin natin, maging katumbas man ito ng kamatayan, dapat wag tayong give up, wag tayong magreklamo, tanggapin natin ang lahat dahil ang Panginoon naman ay nangako na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. So kung ang Diyos ay nangako na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, sasamahan niya tayo kahit saang lugar tayo mapunta at kahit anong sitwasyon ng buhay, maniwala po tayo, nariyan ang Panginoon nakasubaybay sa atin. Sapagkat pangako niya yan na hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga mga iniibig kong mga kapatid, nakakalungkot pong isipin, lockdown lang kayo ng 2 buwan. Mayroon pang pagkain, yung iba dyan, mayroon pa pong pera na naipon. Yung iba po riyan ay komportable ang lugar na kinalalagyan, mga naka-aircon pa. Yung iba po ay may sapat na pangangailangan, may telebisyon na pinapanooran. Komportable kayo, naka-lockdown kayo, pero komportable kayo sa inyong sarili. Hindi katulad nitong mga man of God na aking ipinangaral sa inyo, na tinalakay ko sa inyo, na terrible yung dinaanan nila sa kanilang mga lockdown. Mula kay Noe, sabi ko nga, sa tagal nilang nasa barko, kung isa-isahin po natin, katindi ng amoy ng mga tae ng iba't ibang uri na nandun sa loob ng barko. Tiniis nila yon sa tagal ng panahon na sila'y naka-stay dun sa barko. Nasabi ko nga, halos tumagal ng 6 na buwan bago sila nakalabas dun yung lockdown sa panahon ni Noe. So, yung lockdown naman sa panahon ni Elijah, walang makain pero may uwak na nagsupply. O, di ba? Sapagkat nagtaghirap noon sa Israel, hindi umulan ng 3 taon. May uwak na naghahatid ng supply sa kanya. So, pag-aaralan nating mabuti yung lockdown na nangyari po kay Daniel, na inilagay siya sa kuweba na mayroong mga leon, pero nandun ang proteksyon ng Diyos. Yung lockdown na nangyari kay Misak, Sadrak at Abednego, inilagay sa apoy, pero nagulat si Hari Nabucodonosor sapagkat yung 3 inihulog naging 4, at ang sabi, sa tingin niya ang kasama ay Diyos, sinamahan ng Diyos. So tingnan po nating mabuti to. Sa panahon naman po ni Reyna Esther, nung mag-lockdown po sila, 3 days and 3 nights, hindi sila kumakain, hindi sila umiinom dahil nag-prayer and fasting sila dahil sentensyado na sila na mamatay. Pero niligtas sila ng Diyos. Iniisa-isa ko po sa inyo yung mga lockdown na nangyari sa mga unang tao. At sa bandang uli po, tinalakay ko po sa inyo yung lockdown na nangyari po mismo sa Panginoong Jesus, na siya po nag-lockdown doon sa lugar po ng disyerto. 40 days and 40 nights na hindi siya kumain. Nag-prayer and fasting. So ibig sabihin, ang hihirap ng mga lockdown na na-experience nila. Hallelujah. Si Apostol Pablo naman, nung siya ay ma-lockdown, bulag siya. 3 araw, 3 gabi hindi siya nakakita.
At ngayon naman si John the Beloved, nung ma-lockdown naman siya, ay sa pulo ng Patmos. Doon ay walang supplier siya, walang nagbibigay ng tulong. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit po more than 2 months na po yung lockdown, may mga taong hinihipo ang Diyos, nagmamagandang loob, nagbibigay kahit papaano ng tulong para may kumain pa rin kami. Mabili pa rin namin ang kailangan namin kahit na medyo patong-patong ang mga bills namin, ang mga bayarin. Nagpapasalamat pa rin ako kasi po nasa komportabling lugar po ako habang nasa panahon ng lockdown. So kasi po, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, anumang sitwasyon, gaano man kahirap ang sitwasyon, nandyan siya, sasamahan niya tayo. At katulad ng ating pinag-uusapan sa buhay po ni John the Beloved, nung nandun na siya sa pulo ng Patmos, walang mag-aakalang mabubuhay siya. Maging ang mga nagtapon sa kanya, maging ang mga tagapagkusig niya, inaakala nila, patay na ito, hindi na ito makakaligtas dito sa islang ito kasi sa islang ito, walang pwedeng sumuporta sa kanya. Sa islang ito, kung hindi man siya mamatay sa gutom, pwede siyang mamatay sa mababangis na hayop, pwede siyang mamatay sa lungkot, mangungulila siya. Pero mali sila. Sapagkat ang taong pinahiran ng Diyos, ang taong sinasamahan ng Diyos, ang taong pinapatnubayan ng Diyos, kahit saan mo dalhin yan, may Diyos nakakalinga dyan. May Diyos natutulong dyan. Hindi man natin maabot ng tulong, pero maniwala tayo pag yan ay anak ng Diyos, lingkod yan ng Diyos, pinahiran niya ng Diyos, mayroon at mayroong gagamitin ang Diyos para tulungan niya. At kung dumating man sa mga panganib, may Diyos na magliligtas dyan. Pag dumating siya sa kamatayan, may Diyos na magliligtas sa kanya at magbibigay ng buhay. So ganun po. Kasi kontrolado ang ibig sabihin, hawak ni Lord ang kamatayan, hawak ng Diyos ang daigdig ng mga patay. Kontrolado niya talaga. Kaya nga yung mga taong takot na takot, hindi na alam ang gagawin at talagang balisang-balisa, kulang ang inyong pananalig sa Diyos. Bakit? Kung oras mo na ba? Kahit wala ng virus, pag oras na kukunin ka na ng Panginoon, kukunin ka, mamatay ka talaga. Sa iba't ibang kadahilanan. May virus, walang virus, mamatay ang tao. Pero hindi ko naman sinasansala yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, na gumagawa sila ng mga kaparaanan para protektahan ang tao. So, nagdi-discover ang maraming mga scientists ng iba't ibang mga gamot para labanan ang sakit na ito. Pero alam mo ninyo, pag talagang ito ay paraan ng Diyos para yung mga nakatakdang mamatay ay mamatay, kahit anong gagaling pa ng gamot na inyong i-discover, mamamatay talaga. Kaya nga hindi nababawasan ang namamatay eh. Lalo na din sa Pilipinas, araw-araw dumaragdag. Sa iba't ibang lugar ng mundo, lalo na sa Amerika, sa Italy, sa iba't iba pang dako, halos tuloy-tuloy, araw-araw may dahil itinakda yan eh. Na pagdating nitong salot na ito yung mga tao na mamamatay. Ito yung mga taong hindi nanalig sa akin, natatamaan ng virus. Nakatakda yan eh. Oo, nananalangin tayo, humingi tayo ng awa sa Diyos na kung maaari ay mahinto na ang salot na kamatayan. Pero kapag ito po ay nakatakda na sa bawat tao na sila itatamaan nito at ikakamatay nito, hindi kayang pigilan ng sinuman. Kahit na mga doktor, kahit na mga scientist, magagaling, matatalinong tao, tatamaan at tatamaan. Nakatakda eh. Ibig sabihin, ang sinumang tao walang kontrol, lalo na pag ang pag-uusapan ay kamatayan. Walang kontrol. Hindi mo kayang kontrolin yan dahil si Kristo lang ang may hawak ng ating buhay. Siya lang talaga. Ay anong dapat gawin ng tao? Ang dapat natin gawin, ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. Anong ibig sabihin ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos? Sa bawat araw, sa bawat sandali, mga iniibig kong mga kapatid,
dumipindi kayo sa Diyos. Ano ibig sabihin dumipindi sa Diyos? Sa bawat araw, sa bawat sandali, dumipindi kayo sa Diyos. Pagkagising mo sa umaga, kausapin mo ang Diyos. Maganda nga itong ating ginagawang live streaming dahil tuwing umaga, may Word of God tayo, may prayer tayo. So, makipag-ugnay ka sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, lahat ng aking gagawin at plano, lahat ng ito'y dinidepende ko. Ibig sabihin dumipindi, ipagkakatiwala mo sa Diyos. Lord, maging ang buhay kong ito, anuman ang aking gagawin, ipinagkakatiwala ko sa iyo, patnubayan mo ako, Panginoon. Yun ang tamang gawin natin, mga kapatid. Gawa tayo ng paraan para po umiwas sa virus. Ako nga po'y nagtataka Doon po sa aming probinsya, sa Bicol, sa Camarines Norte, walang nagbibiyahe papunta doon na nanggaling sa lugar ng mga may virus. Wala ha? At yung mga nandoon, hindi rin pinapayagang pumasok dito sa lugar ng may virus. Oh, nagtaka na lang ako, biglang-bigla, may nabalita. May COVID-19 at namatay. Abay, saan nanggaling yun? Ang hirap pong ipaliwanag. May mga napanood po ako na naka-upload po sa Facebook. Nasa ibang bansa, hindi siya lumalabas, walang history ng travel, nasa loob lang siya ng bahay. Biglang-bigla, nung magkasakit, positive sa coronavirus. Isipin po ninyong mabuti yan. May mga lugar na wala naman talagang travel history, walang pumasok, walang lumabas. Pero biglang-bigla, mayroong positive ng coronavirus. Hindi ba kayo nag-iisip na ito talaga ay talagang nakatakdang mangyari sa bawat lugar, sa bawat dako, sa bawat tao na nakatakdang dapuan ito? Kahit nasa loob lang ng bahay, hindi lumalabas, tinatamaan. Ibig sabihin, walang may kontrol na tao, hindi kayang kontrolin ng tao Oh, lockdown dito, lockdown doon, quarantine dito, quarantine doon. Lahat ng mga gamot, ginagawa para lang magamot ang mga tinatamaan ito. Ang tanong, nahinto na ba? Napagaling ba? Bagamat may gumaling. Hindi pa nila panahon, kaya sila gumaling. Pero dahil yung iba talagang nakatakda silang mamamatay sa virus na yan, mamamatay sila. Ang sabi po ng kasulatan, ito po yung binibigyang diin ko Ang sabi ng kasulatang binasa natin, nasa ilalim ng kapangyarihan ko, sa verse 18 ng Revelation, chapter 2, nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Hawak ng Diyos ang buhay ng bawat tao. At bawat tao, hindi niya sarili ang buhay niya. Hiram lang yan sa Diyos. Pinahiram lang ng Diyos. Kung hiram lang ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, kung oras na gusto niyang bawiin, kahit gaano ka-impluensya, kahit gaano ka karaming pera, kahit gaano kagagaling na mga doktor ang gumamot sa iyo, pag oras mo na nakukunin na ng Diyos ang pinahiram na buhay, hindi mo kayang pigilin. Hindi mo kayang kontrolin. Si Marcos na pagkadami-dami ng pera ubod ng yaman, nakontrol na ba ang kamatayan sa kanyang buhay? Sino bang tao ang pwedeng kumontrol? Wala. Kasi siya lang ang may hawak ng buhay natin. Kaya anong dapat gawin ng tao? Habang nabubuhay ka, pagsikapan mo na ang buhay na yan, magbigay ng kaluguran at kapurihan sa nagpahiram sa iyo. Ano pong ibig sabihin nun? Gamitin natin sa tama. Dahil bawat buhay ng tao, alam ng Diyos. Ginagamit ko ng halimbawa, yung CCTV. Halimbawa po, dito sa isang barangay, lahat ng mga sulok dyan, sa mga kanto, ng mga street, may nakalagay na CCTV. Yung bawat galaw ng mga tao dyan na dumaraan, nakikita doon sa CCTV. Alam nyo ba ang katotohanan ito, mga kapatid? Sa buhay ng bawat tao, masasabi ko po na parang may CCTV doon sa langit na nakatutok. At lahat ng pagkilos mo, lahat ng gawa mo ay nakikita ng Diyos doon sa isang malaking CCTV sa langit. Kaya walang taong makakapagtago Kita ka ng Panginoon.
sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya ang dapat gawin ng bawat tao habang siya'y nabubuhay dito sa lupa, sa bawat sandali, bigyan niya ng kasiyahan ang Diyos na lumalang sa kanya, na nagpahiram sa kanya ng buhay. Ang gusto ng Diyos sa bawat tao na nilikha niya at binigyan niya ng buhay, magbigay ng kapurihan, ng karangalan, makapagpasaya tayo sa nagpahiram ng buhay sa atin. Halimbawa, ako may-ari ng sasakyan, pinahiram ko sa iyo yan. Sa pag-iisip ko na yan ay makakatulong sa iyo, magagamit mo para sa iyong mga pupuntahan, para sa iyong mga lakad. Pero kung itong pinahiram ko sa iyo na sasakyan, gamitin mo sa masama, sa pang-hold up, sa pag-kidnap, sa pagnanakaw, ako na nagpahiram sa iyo, magagalit. Sasabihin ko, wala kang kwenta. Pinahiram kita, inaasahan ko, gagamitin mo sa maganda. Pero kung ginamit mo sa masama, managot ka sa akin na nagpahiram. Ganon din ang bawat tao. Tayo'y pinahiram ng Diyos ng buhay. Ang gusto ng Diyos, ang buhay na ito, gamitin natin sa tama na magbigay ng kasiyahan at kapurihan sa Kanya. Hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay para gamitin mo sa sugalan, para gamitin mo sa sabungan, para gamitin mo sa paninira sa iyong kapwa. Hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay para sa sarili mo lang kasiyahan, para lang magpasarap sa sarili mo. Pinahiram tayo ng Diyos ng buhay para magbigay ng kapurihan at kaluguran sa Kanya, para gamitin sa pagmamalasakit sa ating kapwa, para gamitin sa pagsiservisyo sa Diyos, para magbigay ng karangalan at kapurihan sa Kanyang banal na pangalan. At kung ang buhay na yan na pinahiram sa iyo, hindi mo ginamit sa tama, darating ang araw, sa araw ng pagsusulit, sa araw ng pagharap natin sa Kanya, mananagot ka sa buhay na pinahiram sa iyo. Kaya nga po, mga iniibig kong mga kapatid, unawain nating mabuti ang kahulugan ng bersikulong ito ng Aklat ng Pahayag 2:18. Hawak niya ang buhay natin. Kaya habang tayo'y may buhay, pasalamatan natin ang Diyos na tayo po ay binibiyayaan niya, pinagkakalooban niya ng masaganang buhay. Lahat ng nasa buhay na yan, lahat ng tinatangkilik mo, hindi iyo. Kaya ang tao walang pwedeng ipagmalaki, walang pwedeng ipagyabang. Hindi iyo, maging ang buhay mo, lahat ng tinatangkilik mo, hindi iyo, pahiram lang yan sa iyo ng Diyos. Kaya wala kang karapatang magyabang, wala kang karapatang magmalaki, wala kang karapatan na mang-apak ng iyong kapwa, magmaliit ng iyong kapwa. Hindi iyo ang buhay. Hawak yan ng Panginoon. At darating ang araw, ang pinahiram na buhay ay kukunin niya at sisingilin ka kung saan mo ginamit yan. Kaya yung mga tao na ginagamit ang buhay nila sa kalokohan, sa paggawa ng masama, sa mga bisyo, sa kalayuan sa mundong ito, pagharap mo sa Diyos, halimbawa ang pangalan mo ay Julieta. Julieta, ikaw ay pinahiram ko ng buhay. 70 years na nabuhay ka sa mundo. Paano mo ginamit ang iyong buhay? Saan mo ito ginugol? Ngayon, paano po sisiyasatin ang buhay ng bawat isa pagharap sa Panginoon? Aba, ay di titingnan po yung malaking CCTV na nakamonitor sa iyo. Para mong papanoorin sa isang pelikula ang buhay mo. Ito ang buhay mo, Julieta. Isinilang ka ng taong 1960. Ikaw ay namuhay. Sa edad na 10 taon ito ang buhay mo. Nung magkaisip ka, 15 taon ito yung buhay mo. 20 taon, natuto ka ng magsugal, nalulung ka na sa barkada. 25 taon, nagkaasawa ka na, nagkaanak ka. Yung lahat ng detalye at pangyayari, makikita mo doon. Kung ikaw ay hindi nagbigay ng kaluguran at kapurihan sa Panginoon, hindi ka tumanggap, hindi ka nakakilala sa Panginoon,
Lahat ng mga ginawa mo, ipakikita sa iyo, maging ang mga sinalita natin na mabuti at masama. Matthew 12:36-37, ipagsusulit natin yan. Wala tayong maitatago. Kaya nga, kung ang tao ay nagsalita, nang siya'y nabubuhay, ang salitang lumabas sa bibig niya ay 1,000,000 mula nang siya ay magsalita hanggang siya'y mamatay. Lahat yun nakarecord. Kung hindi mo natandaan kung ilang beses ka nagmumura, kung nagmumura ka, kung hindi mo natandaan kung ilang beses ka nagsinungaling, kung hindi mo natandaan kung ilang beses ka nang insulto ng iyong kapwa, nanlait ng iyong kapwa, nagsalita ng masama sa iyong kapwa, kung hindi mo natandaan, lahat yan recorded sa Panginoon. Pagdating ng araw ng pagharap natin, pag sulit natin ng pinahiram na buhay sa atin, lahat yan maririnig mo, lahat yan ipapakita sa iyo kung paano ang bawat yugto ng iyong buhay. Pero ito po ay sa mga tao na hahatulang ibulit sa impyerno para wala silang ireklamo. Lord, bakit mo ako itatapon sa impyerno? Hindi ko naman alam na dapat pala ako'y magbigay ng kaluguran sa iyo, dapat ako pala'y magbigay ng kapurihan sa iyo, na ako pala'y dapat maglingkod sa iyo, na dapat pala kilalanin ko si Jesus Christ bilang Panginoon at aking tagapagligtas, na dapat pala ako'y mamuhay alinsunod sa iyong kalooban. Hindi ko alam ito. So hindi tayo makakapangatwiran kung tayo po ay napangaralan at nakarinig ng salita ng Diyos. So yung bawat hahatulang mapunta sa impyerno ay yung mga tao na nagpatuloy sa paggawa ng masama, hindi nagbalik loob sa Diyos, hindi nagbigay ng kapurihan at kaluguran sa Panginoon. Pagdating ng araw, buong detalye ng buhay niya mula ng isilang hanggang sa siya ay mamatay, ipakikita sa kanya ng Panginoon na para niyang pinanood sa isang CCTV o isang pelikula na nakapaloob doon ang istorya ng buhay niya, at wala siyang idadaylan, wala siyang ikakatwiran, na sabi niya, ay hindi ko ginawa yan. Huwag mo akong hatulan na parusahan sapagkat ako'y paramura. Ako'y tao na namatay na may sama ng loob. Ako'y nakipag-away. Pagkat lahat nga ng detalye ng mga ginawa mo, ipakikita sa iyo sa araw ng paghatol. Kaya ang tao walang pwedeng idahilan. Ang tao walang pwedeng ikatwiran pagdating ng judgment. Liban na lang sa mga tao na nanumbalik, tumanggap sa Panginoon, pinagsisihan ang kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa panahong tinanggap natin siya, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Juan 1:9, ang sabi diyan, tayo'y lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at hindi natitingnan ang lahat ng masama nating ginawa dahil tayo nagbalik loob sa Kanya. At dahil nanalig tayo sa bugtong na anak ng Diyos at tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, ang lahat ng kasalanan natin ay pinatawad, inilagay na sa dagat ng pagkalimot. Kaya hindi ka natitingnan sa iyong masamang naging pamumuhay. Lahat yun ay ilalagay na sa dagat ng pagkalimot at ikaw ay titingnan na niya bilang isang bagong nilalang. At hindi lang yun, tinatanggap ka na niya bilang anak niya nang kilalanin mo't sampalatayanan si Jesus at inaksip mo siya bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Juan 1:9, ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung anak ka na ng Diyos, hindi na babasahin ang lahat ng masama mong ginawa, hindi na ipaparinig sa iyo ang lahat ng masama mong sinalita. Lahat ng mga pagkakamali mo, hindi na iisa-isahin sa iyo. Bakit? Inilagay na yun sa dagat ng pagkalimot. Kaya mapalad yung mga taong nagbalik loob sa Diyos. Mapalad yung mga nagsisi. Mapalad yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sila ay isa ng bagong nilalang at ang sabi ng Roma 8:1, sa lahat ng mga nakay Kristo, wala nang anumang hatol pa sapagkat inilipat na sila. Buhat sa kamatayan, inilipat na sila sa bagong buhay. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, kung hindi ka pa nagbabalik loob at patuloy ka pa sa mga gawaing hindi maganda, darating ang araw, sisingilin ka ng Panginoon sa araw ng paghuhukom pag hindi ka nagsisi at nagbalik loob. Pero ako'y naniwala na ang programang ito ay paraan ng Diyos para abutin ka
sa iyong kinalalagyan. Para nang sa gayon, bigyan ka ng pagkakataon na habang may buhay ka, bigyan mo ng kasiyahan ang may-ari ng buhay mo, ang may hawak ng buhay mo. Iyan po si Jesus. Iyan po si Jesus. So, may pagkakataon pa. So, sa mga hindi pa nagbabalik loob sa Panginoon, sa hindi pa talaga seryosong nagsusuko ng buhay, ngayon ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Kung ikaw ba mamamatay, sigurado ka ba na pagharap mo sa Panginoon ay talagang taas noo kang makakaharap? Hindi ka kaya malulusaw sa kanyang harapan sa tindi ng hiya sa mga pinagagawa mong kamalian? Ikaw ang nakakaalam yan, ang Diyos, sapagkat hindi ko alam ang buhay mo, mahal kong tagapakinig. Pero gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. At kung ikaw ay seryosong magsisisi at magbabalik loob, at itatalaga mo ang iyong buhay sa Diyos, bukas ang trono, bukas ang kamay ng Diyos na ikaw ay tanggapin. Bukas ang kamay ng Diyos para ikaw ay patawarin. Bukas ang kamay ng Diyos para gawin kanyang anak at ibilang sa kanyang pamilya. At mula ngayon, kapag ikaw ay nagdesisyon na magbalik loob sa Kanya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, mamuhay ka na nakalugod-lugod sa Kanya, bigyan mo ng kasiyahan at kapurihan ang Kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po kay Brother Jonathan Reynosa. Hindi ako nagkakamali, ito po ay nasa New Zealand. Naka-online siya. Inuulit ko, doon sa hindi pa nakatitiyak na sila ay anak ng Diyos, doon sa hindi pa nakakatiyak ng kanilang kaligtasan na pag sila'y namatay, papasok sila sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon, doon sa hindi pa nakatitiyak na kapag sila'y namatay, kaya na ba nilang humarap sa Panginoon ang mukhaan? Kaya mo na bang tingnan ang nag-aapoy, na sabi ni Juan ay nag-aapoy na mata, kumikinang na mga paa? At kaya mo na bang tingnan ang gintong dibdib ni Jesus, ang nakasisilaw niyang mukha? Kaya mo na bang humarap? Imagine po natin to, yung pagpapakita niya kay Juan, sapagkat ito rin ang pagharap na gagawin natin sa kanya. Kaya mo na ba? Palagay mo ba karapat dapat ka na? Sapagkat ang kamatayan hindi natin alam kung darating ngayon o bukas. Walang nakakatiyak. Walang nakakatiyak. Kaya pinakamabuti na habang may buhay ka, isuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. May pagkakataon ka pa para sa iyong kaligtasan, para magkamit ng langit na bayan at buhay na walang hanggan. Ito ang gawin natin. Manalangin tayo ng pagsisisi, isurrender natin ang ating buhay sa Diyos, kilalanin natin ang lahat ng ating kasalanan, magbalik loob tayo sa Kanya, at pagkatapos po, anyayahan natin siya, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ang sabi ng aklat ng Juan 1:12, ang lahat ng sa Kanya ay sumampalataya at tumanggap sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung binigyan Kanya at bigyan Kanya ng karapatang maging anak ng Diyos, tagapagmana ka ng langit na bayan, wala nang anumang hatol sa iyo, wala nang kasalanang uungkatin sa iyo, wala nang kasalanang ipakikita sa iyo. Pagharap mo sa Kanya, sasabihin niya, tapat at mahal kong anak, pumasok ka na sa tirahan na inihanda ko mula ng likhain ang sanlibutan. Gusto mo ba ito, kapatid? Kung hindi ka mag-aatubili, makiisa ka sa panalangin ito. Manalangin tayo ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas para sa katiyakan ng ating kaligtasan. Sige po, nasa bahay ka man, saan ka mang lugar naroon, makiisa ka sa panalangin. Sabayan mo ako. Naariin mong ang dasal at panalangin ko, sarili mong dalangin. Mahal na Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ako po ay naniniwala sa mensahe at salitang aking narinig sa live streaming na ito. Naniniwala ako, Panginoon, ang buhay namin, ikaw ang may hawak, sa iyo po ito nagmula, hiram lang namin ito sa iyo. At kung natagpuan mo ang buhay ko, Panginoon, sa maraming mga taon na inilagi ko na nabuhay ako sa mundong ito, ako'y nakagawa ng mga bagay na hindi tama, nagkasala ako, at nakita mo akong hindi karapat-dapat. Mahal na Diyos, sa oras na ito,
Pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan na aking inisip, sinalita, ginawa mula sa pagkabata hanggang sa edad ko ngayon. Nangungumpisal ako sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Sa oras na ito, pinahayag ng aking labi ang aking pananampalataya kay Jesus, na siya ang tanging Panginoon at tagapagligtas. At binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan ko si Jesus kasama ng banal na Espiritu na pumasok at manirahan sa aking buhay. At mula ngayon, Panginoon, ang buhay kong ito, iniaalay ko na sa iyo. Pagharian mo ako mula ngayon habang ako'y nabubuhay. Isulat mo na rin po ang pangalan ko sa aklat ng buhay at maging kasama at miyembro ng iyong sambahayan diyan sa langit. Salamat po, Diyos. Salamat sa mabuting balita. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Kapatid, kaibigan kong tagapakinig, tapos mong sumabay sa panalangin, tayo po ay mananalangin para po sa mga pangangailangan ng bawat isa. Anong prayer request mayroon ka? Sa loob ng ilang saglit, sa loob ng ilang sandali, sambitin mo ang iyong panalangin, ang iyong prayer request, ang mga nais mong ilapit na mga pangangailangan sa Diyos. Sige po. Hallelujah. 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 Glorify your holy name, O Lord. Hallelujah. Narito po, Panginoon, ang aking mga tagapakinig sa programang ito na Bread of Life na isinasagawa tuwing umaga. Ang bawat isa ay mayroong mga pangangailangan. Ito man ay pinansyal, ito man ay pangangailangan ng kagalingan sa mga sakit karamdaman, ito man ay solusyon sa mga problemang kanilang dinadala. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagkakaisa na lumapit sa iyong harapan at kami po'y nananalangin na iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay upang katagpuin ang bawat isa alinsunod sa kanilang mga prayer request at pangangailangan. Yung mga may sakit, anumang mga sakit yan, mula ulo hanggang talampakan, Lord, hipuin mo na maranasan nila ang himala ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang lahat ng uri ng sakit mula ulo hanggang talampakan. Sakit sa puso, sakit sa dugo, sakit sa buto, sakit sa ugat, sakit sa balat, sakit sa mata, sakit sa puso, sakit sa baga, lahat ng uri ng sakit mula ulo hanggang talampakan, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng miracle healing. Receive your healing in Jesus' name. At gayon din, Panginoon, ang mga problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, at iba pang mga problema at pangangailangang inilalapit ng bawat isa, katagpuin mo sila, Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Abutin mo sila saan man silang lugar naroon. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Matanggap nila, Panginoon, ang himala na galing sa iyo at maipatutuon nila na ikaw ay buhay at Diyos na tumutugon ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa amin pong pagtatapos ng aming daily program na ito na Bread of Life, sapagkat alam ko, Panginoon, muli mo na namang binusog ang bawat isa at pinuno mo ang sisidlang espiritual ng lahat ng iyong mga anak na nakisa at nakirinig at mga makikinig pa sa live streaming na ito. Salamat po, Panginoon, bagamat ang iba'y makikinig na late na, pero kung paano ka naghimala sa oras na ito sa mga taong nakinig ng live, ay gayon ka din maghimala at tumugon sa pangangailangan ng mga makikinig pa. Basbasan mo kami at pagpalain sa lahat ng aming gawain sa araw na ito at sa mga darating pang araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa mga nakiisa na mga nagsubaybay at sinamahan ako sa loob ng isang oras na atin pong pagsasahing papawid ng programang Bread of Life. Salamat po sa ating tagapakinig na nasa Korea, si Sister Heren Choi. Salamat, Sister Mina, dyan sa Japan, na ikaw ay araw-araw nang nakikinig sa programa nating ito. So, kay Sister Ana, salamat din po. Ana Gonzales, salamat po sa iyo pong pag-support sa ating programa at pakikisa. Marami pa po akong nakita na naka-online, kaya lang po hindi ko na po maisa-isa po ang inyong mga pangalan, pero pinasasalamatan ko po kayo na kayo po ay sumusuporta at nakikisa na po sa atin pong daily program na to na Bread of Life.
Tumaasa po ako kung kayo'y napagpala, i-share po ninyo ito sa inyong mga kasama, mga kaibigan. I-share po ninyo ito, lalo na sa mga group chat ninyo. I-share po ninyo kung kayo'y napagpala para sila din po ay mapagpala. Salamat po, Bishop sa Gawinit, Bishop Jan. Siya po ay atin pong kaibigan diyan po sa Manawag, Pangasinan. Purihin ang Diyos. Salamat, Sister Merna, sa iyong patuloy na pakikisa. At talagang ito si Sister Merna, sabi niya, maagang-maaga pa, nakikita ko po, naka-online na siya eh. Inaabangan na niya po yung programa natin at sabik na sabik siya laging makinig. At siya nga yung nag-request sa atin, sabi niya, kung pwede, kahit tapos na yung lockdown, tuloy-tuloy mo lang yung program na yan kasi talagang nabibless kami. So, pag-pray niyo po, mga kapatid, na ito'y tuloy-tuloy nating magawa at patuloy tayong biyayaan ng Diyos ng kalakas at kalusugan, kumaba pa ang buhay natin at patuloy nating maisagawa ang daily program na ito at patuloy tayong mapagpala ng salita ng Diyos. So, salamat po sa mga iba't ibang church na sumusuporta sa akin. Bumabati pala po tayo sa church ng GCRS na nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo ngayon sa pangunguna ni Pastora Fe. Salamat sa iyong pagtangkilik sa ating programa at ganun din po sa atin pong kaibigan sa Jesus the Word of Salvation sa Pateros kay Pastor Melo. Salamat po sa atin pong tagapakinig din po kay Pastora Fe at sa lahat ng mga kasapi ng Christ Centered sa General Santos City. At sa iba't iba pang mga church, lalo na po sa atin pong church sa Masbati All for Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na pagsamahan sa lahat ng inyong mga gawain. Hindi ko po maisa-isa pa ang marami pa sa inyo. So, basta't salamat po. Patuloy po niyong samahan at patuloy niyong ipanalangin na maisagawa natin ang programang ito araw-araw para nang sa gayon, mayroon po tayong salita ng Diyos na naririnig at natatanggap na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Pagpalain tayo ng Panginoon at muli magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat.